Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng update ngayon. Syempre nagsalita na nga po si Alden Richards. At syempre maraming fans po kasi ang nako-conscious at nagtatanong kung gaano nga po ba katotoo mga kumakalat sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na magsasama nga po raw sa bakasyon o ngayong Pasko sina Catherine at si Alden Richards. Syempre yung iba mga fans ng Alden Fanatics hindi naman po talaga alam yung buong katotohanan. Lalo na po ngayon na talagang ang daming post. Kahit po si Nate Gonzaga hindi po yan magsasabi at magsasalita patungkol nga po kay Alden Richards. Pero gaya natin, nakakakuha tayo ng impormasyon na sinabi nga po ni Alden Richards na wala naman po daw talagang katotohanan yun. Mga fans lang ng iba ang mga nagpapakalat noon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, maraming Alden Fanatics din naman po talaga ang magtatanong kung totoo nga po ba naaalis ng bansa sina Alden at kasama niya nga po si Catherine Bernardo para nga po daw mag-celebrate ng Pasko. At syempre bonding moment na raw po ng pamilya. Yan yung isa sa dahilan at rason mga kaaldab na binabato nila. Kaya nga po daw dapat ang fandom ng Aldab ay manahimik na. Di po ba? At syempre ganti na rin po yan sa mga Katnel fans. Marami kasi ngayon ng kumbaga kwento na lumalabas na about sa Katnel. Sabi ko nga po sa inyo, tapos na po ang promotion. Issue naman po ngayon ng kumakalat na gagawa nga po ng pelikula under ABS-CBN sina Catherine at si Daniel Padilla. So ayan maingay. Siyempre kahit naman po ako management, magano ka muna yung gagawa ka muna ng ingay kung magkiklik po ba parang hello love goodbye o hello love again. Bago po siya simulan, pinaingay muna yung tandem at nakuha naman po ng ABS-CBN at GMA Network ang publicity kasi marami nag-react na susuportahan. Tapos naging maingay nga po si Catherine kaya natuloy itong pelikula. Pero kung titignan nyo, marami pa pong naka-line up na pelikula ang GMA Kapuso at ABS-CBN na hindi nga po ipinalabas dahil nga po sa pelikula nila Alden at ni Catherine. Kaya nga po yung iba tinutukan talaga siya. Baka magtaka kayo, bakit mo alam yan Mr. Destiny? Bakit marami kang alam sa mga bagay-bagay na ganyan? Siyempre tayo naman po mga kaaldab, marami naman po tayong update at siyempre nakikita naman po natin at marami naman po tayong nakukuha ng impormasyon. Base na rin yan sa mga komento. Sabi ko nga po sa inyo hindi tayo fans ng Eat Bulaga, di po ba? Boycott nga po natin yan. Pero kailangan ko pong manood at magbasa ng mga komento na talagang malalaman mo kung ano nga po ba yung istorya at buong kwento. Siyempre magtsatsaga ka lang, di po ba? At siyempre sa Instagram, titignan mo yung mga posts at mga komento. Babase ka rin sa mga comment kung legit nga po ba siya o dami account lang. Madali mo namang malalaman ng mga dami account. Mga bagong gawang account, mga matatagal ng account pero makikita mo na hindi sila nagpo-post o hindi sila updated. Hindi po katulad ng mga talagang 101%. Kaya nga sinabi ko sa inyo na maraming nagre-react, maraming nagko-komento na lalo na po sa kasalang Catherine at Alden Richards. Kaya yung may mga hidden desire kay Alden, agad-agad pong nag-react. Di po ba na ano yan, ikakasal tapos biglang hiwala yan? Kung sila Maris Racal at Rico Blanco nga po raw na napakatagal na yung relasyon, kumbaga bigla pang nagulat, di po ba, ni hindi nga po yung kinakasal, naghiwalay na. Common sense na lang po sa mga, porket
Alden Richards pakakasalan ni Catherine. Ang daming mga komento po na ngayon na magsasabi ng ganyan. At sabi nga po ni Alden Richards, imposible po. At nung tatanungin niyo po si Catherine o yung napanood niyo po yung video ni Catherine kay Boy Abunda, kumbaga nandun siya sa proseso na naghahanap, pero makikita niyo yung bakas ng mukha niya na masaya siya dahil wala na nga pong nagdidikta sa kanya. Wala na pong kumbaga nagbabawal sa kanya. Hindi po katulad ng mga panahon ni Daniel Padilla, bawal ka ng ganito, bawal ka ng ganon. Ngayon nagagawa niya na. Yung wala nang magsasabi na ito lang yung gagawin mo, ito lang yung ganit yan, etc. etc. Yung lagi kang namamanduhan. Di po ba nabigla ka nakawala? Parang ano yan isang kumbaga ano ba yun, nasa dulo ng dila natin mga kaaldab, na syempre kapag nagisnan mo, yung parang nasa seminaryo ka na kumbaga paglabas mo nag-iba na yung kumbaga pagkatao mo, na ito pala yung ano ko, di po ba? Yung tipong malaking pinagbago mo na magpapahari ka na napunta po sa hindi. Well, hindi ko naman po sinasabing kumbaga parang ano lang, kumbaga komento ng mga ilang mga taong napagbago sa labas, di po ba, na sinasabi nilang ganito ganyan. Kaya ganun po nangyari kay Catherine after 11 years. Ngayon siya nakawala, naramdaman nyo naman po yung pagiging sobrang kaseksihan niya na pinapakita naman niya po talaga sa social media, na hindi po ito nakitaan. Sabi nga nila, sobrang sexy pala ni Catherine, ngayon ko lang nakita. Yan yung mga tipo na talagang kahit po yung Katnel, di po ba, although sexy si Catherine, no doubt naman po tayo doon. Yung sinasabi ng isba na dapat lang kasi sobrang sexy niya. Common sense na lang po, isang Alden Richards yan. Laking probinsya, may takot sa Panginoon. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Para lang po sa mga taong dumadaan. At syempre, sa issue nga po ng mga sinasabi ko patungkol kay Maine Polkerson at kay Richard Polkerson. Kita nyo, di po ba? Tama naman po yung mga sinasabi natin. Nakikita nyo naman po yung mga komento sa social media na never po talagang kumbaga nakikita. Kaya nga sabi ko sa inyo, tignan nyo po yung vlog ni Eric Gonzalez. Saka nyo sabihin po na hindi totoo ang sinasabi ni Mr. Destiny, na after 1.5 years, never po niya nakita, never niya pong nakausap. Marami nagre-react agad-agad dyan sa isang post natin. Normal lang naman po yun mga kaaldab, na hindi niya makikita dahil hindi naman po talaga totally na nakatira si Mengay sa District 1, na kung saan nga po nakatira si Congressman Arjo. Di po ba? Tapos yung relasyon pa ito sa mga baguhan po na Armin at Maine fanatics. Sa mga hindi po nakakaalam, nung in-interview po si Congressman Arjo, for the record lang po, private na lang po daw yung relasyon nila. Hindi na po ito po pwede pang i-public. Sinabi po yan ni Congressman Arjo. Ewan ko lang po kung natatandaan pa po. At ang nag-interview po sa kanila ABS-CBN. Po ba? Para lang klaro po, para lang clear. Kasi alam ko naman po na maraming issue, maraming babatikos, maraming magsasabi ng ganito, maraming magkukwento ng ganito. Pinapaalala ko lang po sa inyo. Tapos yung interview po ni Congressman Arjo kay MJ Marpori, na kung bakit nga po raw hanggang ngayon wala nga silang anak ni Mengay. Ang sabi nga po ni Congressman, bata pa po sila. Ibig kong sabihin sa bata pa po sila, sobrang busy pa lang daw po nila at wala pa po raw silang time. Kumbaga kung ibibigay nga po raw ng tadhana, yun lang po raw. Ito common sense na lang. Bakit nga po ba lagi nila inaasa sa Panginoon, no? Bakit hindi pa po pwede nilang gawin? Ito yung marami nag-react sa akin. Maraming guilty na keso ano daw ako, obsessed daw po kay Mengay, etc. Obsessed. Common sense na lang po kasi. Kaya nga po ba nagpakasal, di po ba ang mag-asawa para po bumuo ng pamilya? Pero bakit parang hindi naman po ganun na nangyari?
Bakit hindi naman po ganun ang naganap? Pero hindi po ako namimilit ha. May kanya-kanya po tayong opinyon. May kanya-kanya tayong pananaw. Ang sa akin lang naman po, nagbibigay lang po ng update. Bahala na po kayo kung ano po sa tingin po ninyo at sa palagay po ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.